Mommy, can we buy ice cream? It looks delicious. Napatingin ako sa anak ko. Nakita kong excited itong nakatingin sa isang mamang nagtitinda ng ice cream. Hindi kalayuan sa inuupuan namin. Napagdesisyonan kong mag-day off at ipasyal ang anak ko sa park dahil nitong nagdaang araw nakatutok ang atensyon ko sa trabaho. Of course, baby. What flavor do you like? Tanong ko sa anak ko at inangat ito para makababa sa upuan. Pinuntahan na namin si Manong na nagtitinda ng ice cream. Nakita kong parang napaisip pa ang anak ko. Napatawa ako sa reaksyon nito. Mommy, I like chocolate. Can you buy it for me? Masaya nitong Annie. Ginulo ko ang ayos na buhok nito at hinalikan nito sa noo. Of course, baby. Kaya nga ako nagsusumikap para mabili ko ang lahat ng gusto mo. Ani ko at ngumiti naman ito. Tumingin na ako kay Manong at bumili ng 2 ice cream. 2 chocolate ice cream po, Manong. Sabi ko. Taga rito po ba kayo? Ang ganda niyo naman. Napangiti ako sa sinabi nito. Hindi po ako taga rito. Pinasyal ko lang ang anak ko. Ngiting sabi ko. Tumango naman ito at napatingin sa bata. Kasama pala ang ama. Kitang-kita ko magkamukha talaga. Nakangiti nitong sabi. Bigla akong natakot sa narinig. Nilingon ko ang anak ko at naghihintay lang ito sa binili naming ice cream. Nilingon ko ulit si Manong. Saan niyo po nakita ang lalaking tinutukoy niyo? Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Takot ba o pagdadalawang isip? Sa pagkakaalam ko, matagal nang umalis si JP papuntang Cebu for our new branch. Magdadalawang linggo na ito sa Cebu. Simula ng araw na umalis ako sa penthouse ni JP, hindi ko na ito kinausap pa. Kahit pinupuntahan niya ako palagi sa office, hindi ako nagpapakita. Minsan sinabihan ko si Nicole na sabihan si JP na umalis ako. Kaya paanong si JP ang nakita nito? Bumili nga yun ng ice cream ko habang nakatingin sa inyo ng anak mo. Bakit? Hindi niyo ba yung kasama? Tanong nito at nalilitong tumingin sa anak ko. Nagkamali ba ako? Talagang magkamukha eh. Sabi nito. Agad kong kinuha ang ice cream at binigay sa anak ko. Dahil sa takot na baka si JP ngayon, agad kong kinarga ang anak at hinanap ang driver namin. Mommy, are we going home already? Malungkot na tanong ng anak ko. Nang makita ko na ang sasakyan, dali-dali na akong pumasok at sinabihan ng driver na umalis na. Agad naman akong sinunod ng driver namin at umalis na papuntang mansyon. Tiningnan ko ang anak ko at niyakap ito. Baby, kailangan na nating umuwi ng maaga dahil sinabihan ako ng nanatasing na nagluluto siya ng paborito mong pagkain. Sana maniwala ang anak ko. Nakita kong lumiwanag ang mukha nito at nagtatalon-talon pa habang nakaupo. Alright, Mommy. I hope nanatasing cook my favorite food, especially fried chicken. Masayang sabi nito. Pilit kong initian ang anak ko para hindi nito mapansin ang takot ko. Diyos ko, napatingin na lang ako sa daan. Sana lang nagkakamali ako. 30 minutes na biyahe ay nakarating na rin kami sa mansyon. Naunang lumabas ang anak ko at patakbong pumasok sa mansyon. Agad naman akong sumunod rito at nakita kong sinusubuan na ito ni Manang Tasing ng paborito nitong pagkain. Umakyat na ako sa hagdan at pumasok sa kwarto ko. Dinayal kong telephone number ni Nicole. Agad naman itong sinagot. Hey, Esperanza, what's up? Tanong ng kaibigan ko sa kabilang linya. May tatanong lang sana ako, tungkol kay JP. Kinakabahan kong tanong. Esperanza, okay ka lang ba? Anong tungkol kay JP? Baka may maitulong ako. Nag-aalala nitong tanong. Siguro nararamdaman rin nito ang takot ko. Humalukip-kip ako at umupo sa dulo ng kama. Nandito na ba siya? Nakabalik na ba siya dito sa Manila? Ang alam ko nasa Cebu siya. Mabilis kong tanong. Hindi ko alam ang gagawin. Kung tatayo ba o mananatiling nakaupo sa kama. Of course not. He's still in Cebu. Marami pa daw siyang gagawin kaya next week pa daw siya makakabalik eh. Bakit parang nag-aalala ka? Napahinga naman ako ng malalim. Salamat naman at mali nga ako sa naisip. It's fine. Akala ko lang may nakakita sa kanya. Okay, salamat at nakatulong ako. Masyado ka yatang kabado, friend. May nangyari ba? Tanong nito. Ipinasyal ko si Michael sa park and... Bumili kami ng anak ko ng ice cream kay Manong. At may nakita si Manong ice cream na kamukhang-kamukha raw ng anak ko. Siyempre, iisipin ko talaga na si JP yun. Sino pa ba ang kamukha ng anak ko? Sabi ko. Well, baka si kumpare? Biro nito. Nicole naman, I'm serious. Inis kong sigaw rito. Relax, masyado ka namang seryoso. Ang masasabi ko lang, huwag ka masyado kabado dyan.
Sigurado ako nasa Cebu si JP. Tinawagan ko pa nga siya kanina lang. Tinatanong ko kung okay ba ang lahat. At ayon sa kanya, ayos ng lahat. Sinisiguro niya sa akin. Parang mas kinakabahan yata ako sa okay ang lahat na yan. Okay. Thank you, Nicole. It means a lot to me. Pahayag ko sa kaibigan. Welcome. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka, okay? Sabi nito. Noted. At binaba ko na ang tawag. Sa wakas, nakahinga na rin ako na maluwag. Tatayo na sana ako na may tumawag sa akin. Tiningnan ko ang caller at si Darius yun. Sinagot ko naman to kaagad. Esperanza. Sabi niya. Darius? You need something? Tanong ko habang palabas na sa kwarto ko. Nandito ako ngayon sa cafe. Kakauwi ko lang galing Spain. I have something for you. Napatigil ako sa narinig. You have it? Paninigurado ko. Yeah, come here to me. Send ko ang location ko. Okay, I'm on my way. At binaba ko na ang tawag. Pumasok ulit ako sa kwarto at kinuha ang mga gamit. Agad akong bumaba at nagpaalam na kay Manang Tasing at sa anak ko. I'm leaving, baby. Tumango naman ang anak ko at tumingin ako kay Manang Tasing. Please take care of my son, Manang. May kakausapin lang ako na kaibigan na. Babalik rin po ako kaagad. Sabi ko at hinalikan ang anak ko sa noo. Ako na ang bahala sa apo ko, anak. Abay, umalis ka na at baka mahuli ka pa. Nginitian ko si Manang Tasing at niyakap ito. Matapos makapagpaalam ay umalis na ako at sumakay sa sasakyan. Pinaalam ko sa driver ang location na binigay ni Darius. 5 minuto, nakarating na rin kami sa harap ng cafe. Hintayin po ba kita rito sa labas, ma'am? Tanong ni Manong driver habang pababa na ako sa sasakyan. Wag na lang po, umuwi na po kayo, Manong, at tanghali na. Para naman po makakain kayo. Sabi ko. Salamat po, ma'am. Masaya nitong paalam. Nginitian ko si Manong at pumasok na sa cafe. Agad kong hinanap si Darius at nakita ko siya sa dulo ng restaurant. Kumakaway siya habang binibigyan ako ng mainit na ngiti. Kumaway ako sa kanya pabalik. Lumapit na ako rito at umupo sa harap. Napakagwapo nito sa suot ng formal business attire. Ngumiti ako sa lalaking nasa harapan ko. So, bumalik ka na dito sa Pilipinas. Kailan? Masaya kong tanong sa kaibigan ko. Napansin kong itinukod nito ang siko sa lamesa at bahagyang inilapit ang katawan. Well, this morning. Pumunta agad ako dito for you. Tinawanan ko lang ito. Alam mo, yung mga banat mo talaga. Hindi mo ako madadala dyan. Sabi ko. Ngumiti naman ito at tumawag ng waiter. What refreshments do you like? I want Americano. Tumingin ito sa waiter. 2 Americanos, please. Si Darius at umalis ng waiter matapos makuha ang order. Nilingon ulit ako ni Darius at ngumiti ito ng nakakaloko. So, how are you doing, beautiful? Ay, stressful weeks. Madami akong trabaho sa office dahil may itatayo kaming new branch dito sa Philippines. How about you? Balita ko may bagong hospital na naman kayo sa Spain? Tumawa lang ito at pinagsalikop ang mga kamay. Well, yeah. Kailangan kong pumunta doon to check the site and everything. Si Darius at napahinto kami sa pag-uusap nang dumating na ang order naming Americano. Humigop na ako ng mainit na kape. Anyways, dala ko ang pinakiusap mo sa akin. Si Darius at humigop na ng kape nito. Napatitig ako sa kaibigan ko. So, where it is? Sabi ko. Napansin kong may kinuha ito sa likod at nakita kong may isang folder na inilabas ang kaibigan ko. Binigay naman ito sa akin at nilagay sa harap ko. That's it, nakuha ko na. Alam mo ba, ang tagal kong pinakausapan yan sa kanya. Wala kasing balak yun na ibenta ang hinihingi mo. Si Darius at tiningnan ako na may pagdududa. Ano bang balak mo dyan? May binabala ka ba, Esperanza? Curious nitong tanong. Nilagay ko ang baso sa mesa at umupo. I crossed my arms across the chest. Tapos tinitigan ko siya. Nothing. You know the business world. Bali wala akong sabi. Alam kong hindi naniniwala sa akin si Darius, pero bahala siya. Kinuha ko ang mga folder sa harapan ko at nilagay sa bag ko. Magtatanong pa sana si Darius pero may biglang tumawag dito. Okay, I'm on my way. Sabi ng kaibigan ko sa kabilang linya. Napatingin ito sa akin at parang nagdadalawang isip sa sasabihin. Nginitian ko ang kaibigan ko. You can go. I know that you're busy. Marami rin kasi akong gagawin sa office eh. Salamat rin para sa binigay mo kanina ha. May utang ako sa'yo. Seryosong sabi ko sa lalaking nasa harapan ko. Ngumiti naman ito at tumayo na. Tumayo na rin ako para makapagpaalam na rin ng maayos.
Nagulat ako nang bigla akong hinapit palapit ni Darius sa kanya at hinalikan sa ilong. "See you soon, Esperanza." Bulong niya at umalis na ito sa harap ko. Hindi ako makagalaw sa nangyari. The heck? Napalingon ulit ako kay Darius na ngayon ay nakalabas na sa restaurant. Aalis na sana ako na may tumawag sa akin. Agad ko tong sinagot. "Hello? Baby, this is your dad." Nagulat ako sa narinig. "Dad? Oh my God! Kumusta ka na?" Excited kong tanong at lumabas na ng restaurant. "Well, guess what, baby? I'm coming home next week." Masaya nitong balita. "Talaga, Daddy? Miss na miss ka na namin ng apo mo. Sasabihin ko to kay Manang para may handa niyang mansyon sa pagdating mo. Kumusta ka na, Dad?" Sabi ko habang naglalakad sa daan. Napansin kong wala masyadong dumadaan. Tahimik rin ang daan, kaya malakas ang loob kong kausapin ng ama. "Malakas pa rin ang daddy mo, baby. Sige na, tumawag lang ako para ipaalam sa'yo na uuwi ako next week. Send my regards to my grandson, okay?" Tinawanan ko lang ang ama ko. Napahinto ako sa harap ng isang kotse. "Okay, Dad. Makakarating yan sa anak ko. Bye, Daddy. Take care." Paalam ko sa kanya. Binaba ko na ang tawag at nagpatuloy na sa paglalakad. Napahinto ako nang may mapansing nakasunod sa akin. Agad akong napalingon sa likod ko pero wala naman akong nakita. Ako nga lang mag-isa sa daan eh. Binaliwala ko na lang ang napansin ko. Nalilito akong bumalik sa paglalakad habang naghahanap ng taxi na masasakyan. Kaya lang wala namang dumadaan kahit ni isa. Saan ba ako sasakay? Napatigil ako nang may marinig na naman na naglalakad sa likod ko. Nilingon ko to agad pero tulad pa rin nung una, wala pa rin ako nakita. Parang tumaas ang mga balahibo ko. Mabilis ako naglakad paalis dun sa lugar nang may biglang naglagay ng panyo sa ilong ko galing sa likod. Naamoy ko kaagad ang malansang amoy ng panyo. Nanlaban ako sa kung sino man ang nangahas gumawa sa akin noon pero hindi ko magawa dahil napakalakas nito. Ang higpit ng pagkakayakap sa akin. Shit! Unti-unti na ako nilalamon ng dilim. Pero bago pa ako makakatulog, nakita ko ang isang pamilyar na mukha ng lalaki. How did you? Sabi ko habang nilalamon na ng dilim at nawala na ang sarili ko sa kadiliman. Nagising ako sa tunog ng malakas na alon. Sa pagmulat ng mga mata ko, agad kong nakita ang puting kisame. Nakatulog ba ako ng matagal at umaga na? Bumangon na ako sa kama at tatayo na sana nang bigla akong mapaupo ulit. Shit! Naguguluhang napatingin ako sa kamay ko na ngayon ay nakaposas na. Bakit naman ako nakaposas? Nang ma-realize ang sitwasyon ko, agad akong napatingin sa paligid. Wala masyadong mga gamit. May balcony rin sa kwarto na tinutuluyan ko. At mula dito kita ko ang malalaking alon ng dagat sa labas. Malayong malayo ito sa syudad. Oh my God, nasaan ako? Sa naaalala ko, nakidnap ako ng isang pamilyar na lalaki. Kaya lang hindi ko masyadong makita ang mukha niya. Pinilit kong tanggalin ang kamay ko sa posas. Inikot-ikot ko. Pinapaliit ko pa ang mga kamay ko para lang matanggal sa pagkakaposas pero ayaw talaga matanggal. Nakakabobo to. Shit, bakit ayaw matanggal? Naiinis kong sabi. Patingin-tingin na ako sa paligid at nagbabaka sakali na may makita man lang akong bagay. Pero bigo akong may mahanap man lang. Mabilis akong napatingin sa pintuan nang bumukas ito at may pumasok. Nagulat ako nang makilala ang lalaking pumasok habang nakangising nakatitig sa akin. It's been 2 weeks since we see each other, Esperanza. Hindi ako makagalaw. Nanliit ang mga mata ko sa galit. JP, bulong ko. Tumawa ito tuluyan nang pumunta sa harap ko at umupo sa kama. Hindi ka ba makapaniwala? Mukhang may sasabihin ka yata sa akin. Relax na relax ito. Sarap tadyakan eh. Bakit mo ba ito ginagawa, JP? Nanggagalaiti kong tanong. Ngumisi lang ito na nakakaloko. Napaatras ako nang mas inilapit ito ang katawan sa akin. I patiently ask for your forgiveness, Esperanza. Si JP. You call this patience? Pinuwersa mo ko, JP. At bakit mo ako dinala dito, ha? Pakawalan mo ako! Sigaw ko rito. Pumikit lang ito na para bang pinipigilan ng inis. At siya pa ang may ganang mainis. I patiently ask for your forgiveness. But those things don't work. Huminga ito ng malalim. At nalaman ko na may ilang halimaw sa labas na naghihintay na sa wakas ay makuha ka. Naghihintay lang siya ng tamang oras. So I decided to get you back, by hook or by crook. Nakita ko ang determinasyon sa mga mata niya. Anong ibig mong sabihin? Nakita kita kasama si Darius sa restaurant. Hinalikan ka niya sa labi. Blanko nitong sabi. Ano?
Naguguluhan kong tanong. Huwag mo nang itanggi, Esperanza. I saw it with my own eyes. You're mistaken. Huwag mo nga ako pinagloloko, Esperanza. Kaya ba ayaw mo nang bumalik sa akin dahil ba sa lalaking yun? Ano bang meron sa kanya na wala sa akin? Magaling ba siya sa kama, ha? Dahil ba hindi kita pinagbibigyan kaya naghanap ka ng iba? Galit nitong sabi kaya nasampal ko siya sa mukha. Ako pa talaga, JP? Ako pa talaga ang naghanap ng iba? Hindi ba sa ating dalawa ikaw naman ang makati ang katawan? Ba't ako sinisisi mo? Bakit nga? Bakit ayaw mo nang bumalik sa akin? Hindi ako sumagot. Bigla itong tumayo at tumalikod sa akin. Nakatingin lang ako rito. When did you come back? Tanong ko, humarap to sa akin. Last week. Natigilan ako nang marinig ang sinabi nito. Biglang tumaas ang balahibo ko sa takot. So, si JP nga ang nakita ni Manong sa park. Naalala ko pa kung ano ang nangyari sa araw na yon. Saan niyo po nakita ang lalaking tinutukoy niyo? Hindi ko alam kung ano nararamdaman ko ngayon. Takot ba o pagdadalawang isip? Bumili nga yun ng ice cream ko habang nakatingin sa inyo ng anak mo. Bakit? Hindi niyo ba yung kasama? Tanong nito at nalilitong tumingin sa anak ko. Nagkakamali ba ako talagang magkamukha eh. Sabi nito. Namutla ang mukha ko nang ma-realize to. Agad akong tumingin kay JP na ngayon ay nakatitig na sa mukha ko. Ngumisi siya. May sasabihin ka ba sa akin, Esperanza? Hindi ako nangangagat. Nanlamig ako bigla. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi niya makukuha ang anak ko. Umiling ako. No, takot kong sagot. Nakita kong tumigas sa mukha nito at nagtiimbagang. Diyos ko po, napapikit ako sa gulat nang biglang sinuntok ni JP ang pader. Para na ako maiiyak sa nangyayari. Hindi pa ba sapat, Esperanza? Nagdusa ako nang mawala ka. Naging impyerno ang buhay ko nung iniwan mo ako. Ano pa ba ang gusto mo? Nagmamakaawa na ako't lumuhod sa harap mo. Hindi pa ba talaga sapat at kailangan mo pa akong parusahan ng ganito? Nasasaktan nitong sabi. Hindi ako makasagot. Nakatingin lang to sa akin at hinihintay ang sasabihin ko. Nang hindi ako nagsalita, lumapit to sa akin at pinakawalan na ang kamay ko sa pagkakaposas. Tumayo to ng maayos sa harap ko habang blankong nakatingin sa akin. Gusto mong makawala sa akin, hindi ba? Answer me. Do you have something to tell me? Tanong nito, pero hindi ko man lang magawang sumagot. Tumango ito na para bang naiintindihan ang desisyon ko. Don't pressure yourself. I just want to hear it from you. Pero kung ayaw mo pang sabihin sa akin, huwag ka mag-alala. Dahil kahit ilang taon pa yan, hindi kita pakakawalan. Hanggat hindi ko naririnig mula sa iyong totoo. Sabi nito at umalis na sa harap ko. Nasa pintuan na ito nang bigla itong humarap ulit sa akin. Malamig niya akong tiningnan. Ilalayo ko siya sa iyo, Esperanza. Kukunin ko kung ano ang akin. Malamig nitong sabi at tuluyan ng umalis. Narinig kong inilak nito ang pintuan. Namutla ako sa takot. No, hindi niya makukuha sa akin ang anak ko. Agad akong tumayo at sinubukang buksan ang pintuan. Pero bigo ako. JP, palabasin mo ako! Walang yaka talaga. Hindi mo makukuha sa akin ang anak ko. Hindi ako papayag! Sigaw ko habang pinaghahampas ang pintuan. JP! Tangina niya, walang hiya siya. Pinapangako ko kapag nakalabas ako dito, hinding-hindi niya na talaga makikita ang anak ko. Hinang-hina akong bumalik sa kama at umupo. Tumingin ako sa pintuan. Pinapangako ko, JP. Ako ang magpapabagsak sa'yo. Hinding-hindi mo makukuha ang anak ko. Napabangon ako nang biglang bumukas ang pintuan. Nakita kong pumasok si JP suot ang puting fitted shirt na pinarisan ng puting jeans. May dala-dala itong mga damit. Tumitig to sa akin at nilagay sa kama ang dalang damit. Dinalhan kita ng damit mo. May bathroom dito sa kwarto at baka gusto mo maligo. Sabi ni JP. Nakatitig lang ako sa lalaking kaharap ko at hindi nagsalita. Nakatayo lang ito at parang walang balak umalis. Bakit nandito ka pa? Gusto mo bang manood habang naliligo ko? Bakit? Pwede ba? Direksyon nitong tanong habang nakangisi. Inis akong napatayo at lumapit sa kanya. In your dreams. At kinuha ko na ang damit na nasa kama at pumasok na sa bathroom. Ah! Kainis! Pagmamaktol ko. Kainis talagang lalaking yun. Narinig kong tumawa ito ng malakas sa labas. Pwede ba ako manood, baby? Kasi kung gusto mo papasok ako. Sigaw nito sa labas. Natakot ako kaya agad kong inilak ang pintuan ng bathroom. Nang malaman nito ang ginawa ko ay mas tumawa pa ito ng malakas. Ang saya natin ha? Mamatay ka sana dyan. Sigaw ko. Tumawa ulit ito.
Bumaba ka lang kung tapos ka na maligo, baby, okay? Huwag kang mahiya at hintayin kita sa baba. Panginis nito. At narinig kong umalis na ito. Napatingin ako sa salamin na nasa harap ko. Nakita kong napakaganda ng babaeng nakatingin sa akin. Mahaba ang mga pilik mata. Matangos ang ilong, mapupula ang pisngi. Napakakinis ng balat at napakahaba ng kulay itim nitong buhok. Kaya lang, parang walang buhay ang mga mata nito. Napakalungkot tingnan. Napagdesisyonan kong maligo na. Nang matapos, sinuot ko na ang damit na binigay sa akin ni JP. Nakasuot ako ng puting slip sundress na may mga strap ng spaghetti. Hanggang tuhod ko lang ang haba nito. Lumabas na ako sa kwarto at napahanga ako sa ganda ng bahay. 2 kwarto lang at simple lang ang disenyo, pero napakaaliwalas tingnan. Napansin kong nakatitig sa akin si JP habang sumusubo ng pagkain. Bumaba na ako at pumunta sa harap niya. Patuloy pa rin ito sa pagtitig sa akin habang sumusubo ng pagkain. Nang tuluyan na akong nasa harap niya, uminom ito ng tubig at tinuro ang kandungan nito. What? Nalilito kong tanong habang nakatingin sa kandungan niya. Gusto mo kumain, di ba? Nakangisi nitong tanong. Sigurado ako may pinaplano ito. Anong koneksyon sa gusto kong kumain at sa kandungan mo, Aber? Upo ka sa kandungan ko kung gusto mong kumain. Si JP habang nakangisi na nakakaloko. Dream on, JP. Anong akala mo sa akin, Bobo? Hinding-hindi ako uupo dyan sa kandungan mo. Nagkibit balikat lang ito at sumandal sa upuan habang mas tumitig sa akin. Okay, you're free to go, baby. Malit lang naman ang hinihingi ko. Uupo ka lang at makakakain ka na. Wisit ka talaga. Inis kong sabi at tumalikod na. Aalis na sana ako nang biglang kumulo ang tiyan ko. Napapikit ako sa hiya. Shit. Narinig kong tumawa si JP ng malakas. Magmamatigas ka pa ba, baby? Kasi feeling ko gutom ka na rin. Panginis nito. Naiinis akong humarap sa kanya. Napatingin ako sa mga pagkain na nasa harap ko. Mga paborito ko lahat. Shit. Nananadya ka ba? Talagang niluto mo pa talaga mga paborito kong pagkain. Nakakainis ka talaga. Pagmamaktol ko sa harap niya. Feeling ko ang pulang-pula na siguro ng mukha ko sa inis. Pero ang lalaking nasa harap ko, walang magawa kundi tumawa ng tumawa. Well, alam ko kasing hindi mo ako matatanggihan. Si JP at kumulo na naman ang tiyan ko. Diyos ko po, gutom na ako. Wala na akong nagawa at umupo na sa kandungan ni JP. Hinapit naman ito ang katawan ko palapit sa katawan niya. Hindi ako makagalaw. Nakita kong umisi ito. Kumuha na ako ng pagkain at sumubo na. Habang kumakain, napansin kong nakatitig lang to sa akin. Nilingon ko si JP. Ano ba? Hindi mo ba ako pakakainin? Tumawa lang to. Ang sarap mo kasing titigan. Parang ang sarap mo yatang kainin ngayon dahil sa suot mo. Biglang tumaas ang balahibo ko sa sinabi ni JP. Tumahimik ka. At tinuloy ko na ang pagkain. Napansin ko may humahaplos sa binti ko. Hinampas ko bigla ang mga kamay niya. Ano ba, JP? Pakakainin mo ba talaga ako? Nginisian lang ako nito at mas inilapit ang mukha sa akin. Bahagi akong napaatras. Subuan mo ako. Si JP. May kamay ka, subuan mo sarili mo. Itutuloy ko na sana ang pagkain ng maramdaman kong hinahaplos na naman ni JP ang binti ko. Pipigilan ko na sana ito nang hinawakan nito ang isang kamay ko at mas tumaas pa ang pagkakahawak sa binti ko. JP! Sigaw ko. Napatigil to sa ginagawa at napatingin sa akin. Susubuan mo ako, itatas ko pa. Napapikit ako sa inis. Bisit na talaga ako sa lalaking to. Napahinga ako ng malalim at sinubuan ito ng pagkain. Kinain naman ito at ngumiti pa sa akin habang umunguya. Isa pa. Napahinga na naman ako ng malalim. Kailan ba matatapos ang araw na to? Sinubuan ko pa siya ng isa. Nginisian lang ako ng kumag habang umunguya. Susubuan ko na sana ang sarili ko nang bigla nitong pinigilan ng kamay ko. Kinuha nito ang kutsara sa akin at inilapit sa bibig ko. Kindly open your mouth, baby. Sabi niya habang diretsyong nakatingin sa mga mata ko. Hindi mo na ako kailangang subuan. Hindi ako disabled, JP. Susubuan kita kung kailan ko gusto. Hindi ko alam kung ibubuka ko ba ang bibig ko o hindi. Pero para matigil na to, inilapit ko na ang bibig ko sa kutsara at ibubuka ko na sana ang bibig ko nang biglang inilapit ni JP ang muka at hinalikan ako nang mainit sa labi. Halos matupok ako sa init at pag-aalab ng kanyang mga mata. Pilit kong nilalabanan ang mga kamay niya sa katawan ko. JP!
Sa gitna ng halikan namin, hinahampas ko na si JP pero hindi pa rin ako nito tinitigilan. Nang umabot na sa leg ko ang halik ni JP, tinulak ko to ng malakas. At sa wakas nakawala na rin ako. Agad akong lumayo mula rito. JP, ano ba? Mabilis ang paghinga ko dahil sa pagtulak dito. Nakita kong ngumisi ito na nakakatakot sa akin. Sige, lumayo ka lang sa akin, Esperanza. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo makalimutan ang kaibigan mo. Sisiguraduhin ko na sa tuwing may hahalik sa'yo, may isip mo ako. Tuwing may hahawak sa'yo, may isip mo ako. Tuwing may hahaplos sa binti mo, may isip mo ako. Tuwing sisigaw ka, pangalan ko lang ang sisigaw mo. At pag nangyari yon, sisiguraduhin kong makikiusap ka sa mga may init kong halik sa buong katawan mo. Si JP at dinilaan ng labi habang nakatitig sa akin. Nanlambot ako. Hindi mangyayari yon. I said to him, "Try me and I'll prove it to you." Dahil sa kaba at hindi ko alam na emosyon, gusto ko nang tumakbo paalis. At yun nga ang ginawa ko. Tumakbo ko paakyat at agad isinara ang pintuan ng kwarto nang makapasok ako. Napasandal ako sa pintuan. Shit! Oh my God! Paano ako makakaalis dito? Bago ako mahulog sa impyerno muli. Ano ang gagawin ni Esperanza ngayong nasa poder siya ni JP? Matakasan kaya niya ang lalaki? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.